bisan pag naay suggestion no nga i-postpone ang unang parliamentary election sa BARM gapadayon gihapon sa pagpangandam para sa filing sa kandidatura karong semanaha. Mao kini ang ibalita ni Bril Montalvo. Gipangunahan mismo ni COMELEC Chairman George Garcia ang unong kaadlaw sa filing of Certificate of Candidacy sa Cotabato City. Kinisubay sa 11 parliamentary elections na mahitabo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. 40 ka mga posisyon ang gitagana sa political parties nga makakuha og 4% sa kinatibuk-ang ihap sa boto. Samtang adunay 5 ka posisyon sab ang makuha sa mga mudaog sa parliamentary district representative. Apan wala pa man kini nagsugod, daghan na ang gustong idilatar kini. Gawas na una na kining gipanawagan na lugwayan pag-usab ang termino sa Bangsamoro Transition Authority o BTA, gisugyot sab ni Senate President Chis Escudero na ma-postpone kini og usa ka tuig pinaagi sa pag-file niini og usa ka sugyot balaod nun nga gi-request mismo sa Malacañang. Dahil nga sa mga kaganapang mga pagbabago na ganap itong mga nakarang linggo at buwan. Maliban doon sa kaso ng Sulu, meron din kasing mahigit 100 barangay na may munisipyo pero walang probinsya at walang distrito, partikular karamihan doon sa North Cotabato. Apan para sa COMELEC, padayon gihapon ang ilang preparasyon sa nahisgutang piniliay. Tungod posible matod pa nga moabot sa usahang 3 ka bilyon ka peso ang magasto sa gobyerno kung magpahigayon og lahi nga parliamentary elections, manual man kini automated. Basta as far as the COMELEC is concerned, we will conduct the election because that is the mandate of the Commission to enforce and administer election laws. Para sa pipila nga nagsumite sa ilang mga kandidatura, kinahanglan matod pa nga adunay kaugalingong parliament ang BARM. The Bangsamoro people have all kinds of professionals. If given a chance to govern the Bangsamoro government, we could say that the Bangsamoro government can do a lot. Kami na mga religious leaders, walang mainam na gawin maliban sa dito na makikibaka sa parliament. Kasi alam niyo yung kalakan ng parliament, gumagawa ng batas. So baka hindi mainam sa amin na may mga magawang batas na labag sa katuruan ng Islam. Sa kinatibukan sa gipahigayong COC filing, 2 ka tangke sa Philippine Marines ang gipwesto gawa sa Bangsamoro Government Center. Ginalikayan matod pa nila ang posibilidad nga mausab pa ang nahitabong kagubot sa filing sa COC ni adtong Oktubre. Luyo niini, gipaniguro sa COMELEC nga wala sila ipaubos nga areas of concern sa tibuok Bangsamoro Region. Kung ano naman sila ginatutukan karon, mao kini ang paghatag og impormasyon sa mga residente dinhi nga adunay ipahigayon nga eleksyon sa ilang lugar. Tungod sumala pa mismo sa COMELEC, 54% sa mga taga-BARM ang wala pa masayod nga aduna di ipahigayon nga parliamentary elections. Sugod karong Disyembre, nakatak na magpahigayon og roadshow ang poll body para sa voter education sa BARM. Ang Senate Committee on Local Government SAB gisugdan na ang pagdungog sa sugyot nga ibalhin sa 2026 ang parliamentary elections. Apan gipalagan kanini Maguindanao del Sur Governor by Mariam Sangki Mangundadato. Why the silent change? If the reason is Sulu exiting BARM, what if Sulu exit in the Philippines hypothetically? Wala na ring eleksyon sa buong Pilipinas? That affected ang member ng seats of Congress. Apan si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Makakuwa, lakip ang Bangsamoro Transition Authority ug ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity pabor sa pag-isbog sa BARM parliamentary elections tungod adunay issue sa pag-relocate sa mga pwesto nga nakareserba sa Sulu. I believe the postponement is necessary and in the best interest of the regions and its people. Increase voter familiarity and awareness. Considering that Sulu is the central hub of the revolution of the Bangsamoro, we can consider Sulu as an unalienable core territory of the Bangsamoro. And it is not, though we respect the Supreme Court's ruling, it is not for us acceptable that they will be excluded. Hangyo na lang karon sa COMELEC nga makadesisyon na ang Senado ay pa man sila mag-imprinta og mga balota sa ulayng semana sa Disyembre. Para sa One Page, Bril Montalvo, News 5. Okay mga bay, subay ni ining balita atong makaistorya ron ang Cabinet Secretary ug spokesperson sa BARM, si Sir Asnin Pendatun. Sir, phoner tayo.
Hello? Sir Asnin? Hello, ma'am. Hello po, Ma'am Yes. Sige, ngayong hapon. Mayong hapon, sad sir. Sir, I understand na hindi po kayo masyadong fluent sa Bisaya. Tagalog-English lang tayo, tama po ba? May kaya naman ho ng konting Bisaya. Sige. Okay, sir. Sir, kamusta ang filing ng COC po for BARM parliamentary elections? Yun na muna po. Karon ang last day sa filing sa Certificate of Candidacy for the first parliamentary elections sa BARM. And di pa kita, wala any monitored na untoward incident, no? Walay violence, walay commotion. So generally, peaceful kaayo ang ato ang filing of Certificate of Candidacy for the first parliamentary elections. Kasabot panday si Sir Asnin og Bisaya, makasulti man sa Dayog Bisaya. Sir, I'll just put this in context, no? Kasi ang tanong ko talaga po, sir, ay is the BARM government for suspension ng parliamentary elections? Kasi kung hindi po ako nagkakamali, kaya po ito i-postpone kasi meron po tayong mga issues pa katulad ng paano i-allocate itong 7 to 8 representatives ng Sulu. At ano po ang mangyayari doon sa 18 to 24 na barangays, no, sa North Cotabato na bumoto sa BARM? Kasi sa ngayon, from my understanding, itong mga barangay sa North Cotabato na sinasabi ko po ay hindi kasama sa alinmang munisipalidad o probinsya, pero parte siya ng BARM. So again, back to the question po, that was just the context, no? Is the BARM government for suspension ng parliamentary elections? Ma'am Chiki, we see the reasons behind sa pag-file noong bill by Senate President Jesus Cordero and the counterpart bill sa House of Representatives filed by no less than House Speaker Martin Romualdez. So sa part sa Bangsamoro Autonomous Region, ito sila Mindanao, specifically sa Bangsamoro government, we see and we understand the reasons behind it. But we leave it to the sound wisdom sa ato ang mga congressman, ato ang mga senator, kung unsa ang makita nila na kinanglan schedule, for example, sa first parliamentary elections of the Bangsamoro Autonomous Region, Masila Mindanao. Katong mga reasons cited ganiha, for one, na ay 7 parliamentary districts na supposedly intended sa probinsya sa Sulu because Supreme Court decision, no, excluding Sulu from BARM, kining 7 na parliamentary districts hanging ni sa karon. Wa pa naka-reappropriate or reassign ang parliament, kay dili man gud siya simple lang na napag-add sa one parliamentary district to another. For a district, for example, in Cotabato City na ay duha ka parliamentary district. So kung mug-add ta o another parliamentary district, dili siya simple lang. Kinanglan, carve out kita of mga barangays, carve out kita of certain population for us to come up with another district. And this will entail the legislative process, the ganay proseso nga atuan. And the other hand, katong na-mention ni Ma'am Chiki nga na 63 barangays, previously of North Cotabato, naanay 8 municipalities created out of the 63 barangays. But they don't belong to any province and they are not constituted to a province. What po sila ay congressional district to speak of? So katong reasons behind the bill speaks of having a certain period, i-reschedule na itong election para makahimo tag province or matag sa province, makahimo po tag congressional districts. So these are the reasons behind kining issue karon sa BARM na pag-reschedule election for 1 year. No? Supposedly, May 2025, ang proposal ay reschedule siya sa May 2022. Kani last na lang, Jud, Sir Asnin, kung mapadayon ni bang elections, na ba tayo plano sa mga nabakanting posisyon din sa Sulu? Kung mapadayon ng election as is, no, given the status quo, kaya pa may balaod na ni-introduce or ni-revise, it would appear na kung dayon ng election next year, we will have instead na 80-member parliament, naratay 73-member na parliament. Dili ka maka-include katong 7 supposedly for the province of Sulu. So if the schedule of election would go as scheduled, we push through a schedule, we will come up with a situation in which naratay 73-member parliament.
Okay, daghan kayong salamat sa imong time, no? BARM Cabinet Secretary and Spokesman Asnin Pendatud. Daghan kayong salamat, sir. Daghang salamat po, ma'am.